Okay. Ano? Lalay mo. Okay. Project 96. 26. Magandang size. New brand sa. Yeah. Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe sa aking YouTube at di pa nakafollow sa aking Facebook page, ayun, isubscribe na at follow na rin sa aking Facebook page. So for today's vlog mga buddy, ay ibebenta natin itong ating mga alagang baboy. So ito na buddy, hinanda na natin itong kaniyang crate. So itong crate buddy ay kailangan itong timbangin para malaman natin kung anong ilang kilo ito, para i-minus lang natin ito sa gross weight sa baboy para makuha natin yung exact timbang sa baboy buddy. So yan, 32 kilos itong crate buddy, no. So gagamit tayo dito para madali lang siya i-karga buddy, kasi yung ating kulungan sa baboy ay walang pintuan. Mahirapan tayo kapag i-aswat lang natin. Kasi nga mabigat na to, mga nasa mga 90 to 100 kilos na yung bawat isa nito. So mga ito buddy, yung mga inalagaan natin, binili lang natin ito yung mga biik. So yung bili namin dito buddy, yung biik ay nasa 3.5. So inalagaan namin ito ng mga 3 months and 2 weeks. Ayan. Oh, ganito na siya kakaano buddy. So ang pakain namin dito buddy ay 3 times a day. So Bimig premium, Bimig premium. So quality nga feeds yun, napakaganda. San Miguel nga company. So ito na buddy, tingnan niyo yung mga baboy, ang lalaki, ang lalapad, ang tagas. Oh, ayan. Ito yung mga patining. Kasi buddy, dito sa amin buddy ay marami ng mga pista-pista, no. So merong mga sosyo diyan na sosyo sila ng pera para pang negosyo, pang bili ng karne at saka i-distribute sa kanilang mga member. So ito lang ganang bibilhin. So ang nagbili pala nito buddy ay sosyo. So maganda ito kasi mahal yung bintahan. So ayan buddy, ang aming benta pala nito ay nasa 180 per kilo. So malaki-laki rin na yung ating kikitain nito. So bawi lang siguro kasi mahal naman ang feeds ngayon. At saka sa aming ding lugar buddy sa Bohol. So hindi sa Bohol, pero not exactly sa aming lugar sa Daguhoy, or somewhere in Dawis na Panglao. So merong laganap na sakit sa baboy na tinatawag na ASF. So namahala kami buddy kasi marami pa tong mga alaga namin, baka meron namang issue, so maapektuhan yung aming dito mga alaga. So yung atin, so ibenta na lang natin ito na mabilisan para hindi ito maapektuhan sa ASF buddy. So ayan buddy, pinasok na yung baboy. So babae itong baboy buddy. So ang aking estimate dito buddy ay nasa mga 89. So pagtimbang nito buddy ay 96. So napaka buddy, napaka-laking pera na to buddy, no. So ayan buddy, tingnan nyo gaano yan kabigat buddy. 4 na tao na malalaking brusko yung nag-aswat dyan. So need mo talaga kapag ay bibili ka ng mga, meron kang mga ihawan, ganyan, meron ka talagang mga tao. So ayun, merong mga tao na sila dito buddy. Sila rin yung magkatay dito buddy sa ditong ating mga alaga. So ganito talaga ang kapalaran ng mga baboy buddy, aalagaan tas kakainin lang natin. So yan talaga yung papel dito sa mundo. So ayun, naswat na, 4 na tao yung nag-aswat buddy. Ganyan kabigat yung ating mga alaga. Ayun, isa. So ayun yung bulaklak na sabod. So ayan buddy, timbang na natin buddy. Kunin na yung kahoy kasi hindi yun kasali sa initial na timbang. So atin itong timbangin buddy, at saka yung timbang sa crate ay i-minus na natin sa kabuuang timbang kasi hindi naman isasamang benta yung crate. So ayan buddy, tingnan nyo. Kailan na itong crate dahil? 28. 28 gani. 124 minus 28. Ako listahan, Lens. So ayun buddy, ay 96 kilos. So yung pala buddy, timbang sa crate ay 28 kilos, hindi 32. So sorry buddy, nagkamali ako. So ayan yung ating baboy, 96 kilos times 180. Alam nyo na, i-compute na natin yan mamaya. Basta 96 kilos, kitang kita naman, klaro na yan buddy.
So ayun, meron din silang service na bunggo ba de? Pero hindi ito kagaya sa atin na bunggo Raptor. Mas bunggo ito. So sa mga buddy ko dyan na nagbabalak kumuha ng sasakyan para sa kanilang mga business, small business, kahit anong business. So I recommend itong bunggo ba de? Napakagandang sasakyan, tipid sa gas. Ayun, matibay. Tsaka low maintenance din. Madali rin hanapin ng mga pisa. So ayan, mga small business recommended itong bunggo. Tested na yan, bade. So ayan, bade, kinarga na yung baboy. So yung isa, bade, ay kukunin pa doon sa kulungan. At saka yung isa, bade, ay tatali muna dito para hindi ito makawala. Kapag nagbiyahe na, ay hindi ito mo ambak sa kalsada. So ayun, bade. So mili tayo doon ng malaki-laki kasi malaki yung hinanap nila. So ayun, bade, yung pinakamalaki tingin ko dito ay yung nasa hulihan. So ayun, makapal yung kanyang likod. So kitang-kita naman dito sa camera yung kakapalan ng likod niya, bade. So ayun, natin yung ating ipasok sa crate para matimbang na. Ayun, please keep on watching. Ayo, so, babong. Kani mga Dito ko nda. kani mga gatos kapin eh. Ha? Gatos kapin. Gatos kapin eh. Dako ko manig sa to. Okay. Oh, taas lang ni kadto 101. baga. Ha? 101. 105. Dito tres ko. 101. Okay. Ikaw. Go. Ibo. 98 eh. 98. Hala. 98, 105, 101, 103. Kali. Ako mukuha ko ano. Ayata sandayo nga kada. Mga gamay ni. Baga tong usa. Lapad pa sa taas si Sija. Mamao na siguro na tira ni maglayo. So ayan, bade, ay nagulaan kami kung ilang kilo itong baboy na to. So kung sino daw mga-guest nga timbang ay mayroon daw 1,000. Ayun. So sa tingin nyo, bade, ilang kilo kaya ito? So ayun, yung kanina, bade, ay medyo malapad siya, malapad ng konti compare dito. Pero ito naman mataas, yung mahaba siya, at saka matangkad. So yung kanina 96 kilos. So tingnan natin kung ilang kilo ito. So yung meron ding merong mga tao din na sa unang tingin pa lang nila malalaman nila yung ilang presyo or ilang timbang na yung baboy. Meron mga tao ganun ba din na sanay sa ganitong mga sa mga livestock. So tinitingnan lang nila yung mga baka, baboy, at saka pinipresyohan, hindi na tinitimbang. So meron din ganyang bilihan ba di? Minamata-mata lang. So meron talagang mga marunong na mga pro, mga expert sa ganyan, mga badi. So kami badi, hindi pa kami ganong ka-experto, pero sa tingin lang natin. Ayan, itimbang naman natin ito badi. So ayan badi, natin itong itimbang. Abe. Dara? Oh, yan na ba kaya makapasan ko. Sa pasan na dyan ha. Uno. Tudlog kang mabalik ng kahoy. Pati balik ako eh. Ano eh? Siapa kamay? Ito. Ito lang ako. Gatos. Moro mo gap. Umaor lagi oh. Ha? Umaor ah. Gamay di ay gaan eh. Umaor na dyan. La. 124. Bintay size Japon. Nabintay size pareho. Tag-ano ni? Oh, ikatagaan.
So ayan ba din, 96 kilos pa rin. Walang nakahula kasi yung hula namin dito ay mga 100 plus yung kilo. So the same ito sa kanina. So ito lang ba din, akala namin mataas pa yung kanyang timbang kasi matangkad ito, mahaba. Yan yung kanyang quality, no? So yung isa naman ay medyo makapal. So pareha lang siya ba din. So kung ganito ba din, maganda yung pagbigay ng feeds niya. Yung nagbigay ba din equal at saka yung equal din yung vitamins kaya pare-pareho lang yung mga timbang nila. So ayan, mamaya ba di ay ikikwenta natin kung magkano yung ating kinita sa dalawang baboy na to at magkano rin natin ginastos. So hindi pa natin initially na malalaman natin yung kabuuan talaga lahat ng yung kasi meron pang natira doon. So ito lang dalawa muna nating ikwenta ba di magkano yung ating kinita. So ayun ba di ay kakarga na to kasi ila itong ihawin mga sunod siguro nga araw na next day para prepare para sosyo. So ayun siguro kasi itong dalawa kasi malaki naman ito. So dalawang 96 kilos. So pila na yun? 612 hindi ko marunong sa math. So basta 196 ba? Hindi ako nagkakamali. O ayan. Basta ganyan ba di? Tips ko lang ba di no? Kapag ay meron ng mga merong schedule na kukunin yung baboy mo, ibebenta. Tips ko, pakainin nyo ng marami. Ayan. Pakainin nyo day before at saka ayun, basta pakainin nyo ng marami. Kapag kinuha nyo sa hapon yan, may schedule kayo sa hapon, pakainin nyo ng buntag udto para mabigat yung timbang. At saka ba di, huwag nyo rin kalimutan na paliguan ito no. Para hindi sila ma-stress sa biyahe kasi yung baboy ba di ay mainit yung kanilang katawan. So baka masupukit ito ba di sa kakabiyahe. So mas maganda na, mas mainam na liguan sila para fresh. Hindi ito sila ma-dehydrate sa biyahe. So ayun, biyahe na to ba di? So yan, ikwenta na natin. So yan mga buddy, yan yung ating baboy na binili. Dalawang baboy yung ating nabenta, no? So ito na yung listahan niya buddy. So kita nyo naman yung timbang yung baboy. So ito na, dalawang baboy yan buddy, no? Isa. So 96 ang isa buddy, 96 din ang isa. No, 126 yun buddy. Kinuha yung timbang sa yung tarima bitaw sa kulungan ng baboy kasi hindi yun isasama. So total dyan buddy is 192 kilos yung dalawang baboy. So ang binta doon buddy natin ay nasa 180. So yan equals 34,560 yung ating kita sa dalawang baboy. So yan buddy, ang ko yan, Samson doon. So may kinita tayo doon pero hindi naman gaano karami. So kunti lang. Okay na yun buddy, ito lang yung natira. 2.9 lang yung ating natira buddy kasi mayroon akong agribet na inutangan ng feed. So binayaran natin yung ating utang. So ganyan talaga buddy kapag ay walang puhunan. So bayad utang talaga para makautang naman tayo ulit. So yan buddy, tips ko lang sa inyo na kapag ay ganito katulad sa amin na merong daw ESF na nasa syudad namin Panglao, Dawes, Tagbilaran, tips ko ibenta niyo na kaagad para hindi maipit yung mga baboy para mabenta na. So ganito ba din dinispose namin kaagad kasi nga marami pang mga baboy na nandoon sa aming mga kulungan. Siguro mga 7 pa yun ba di? So need namin yun ibenta para makaapas pa kami sa presyo. So ayun na, okay naman yung presyo nito ba di, 180 per kilo. So yung dito, yung per sack sa feeds is nasa 1,750 yung finisher kasi finisher na yun ba di? So hindi muna tayo bibili ng mga baboy kasi sabi ko kanina may sakit dito sa amin, may ESF nga yun ay sakit sa baboy na pwedeng makaapekto sa benta sa mga baboy kasi hindi sila bibili kasi may sakit daw. So ayun, pause muna tayo, time out muna tayo sa pamimili patinings ng mga baboy buddy. So focus, yung content na kanya, focus more on mga gulay naman tayo, gulay, ganyan. Rice farming. So kung uulan na dito sa amin ay magsisimula na sigurong mag-rice farming mga buddy. So hintayin lang natin mga buddy, no? Abang-abang lang sa aking mga content. So nga pala mga buddy, salamat nga pala sa inyong panonood.
So, ayun, nakapera na tayo, buddy. So, ang punan dito, buddy, nasa ano siguro? Ang bana-bana ko, nasa mga 28,000. So, more or less, mga 3,000 lang yung kinita natin sa mga baboy kada isa. Kasi kukuha pa tayo sa yan pa yung mga electricity, mga tubig pa, pasahod pa sa ating mga tauhan, laog, feeds, ganyan. So, vitamina, purga, yan, lahat. So, okay lang ito, buddy. At least kumita tayo, nag-roll yung ating pera. So, ayan. So, ayaw pa din na meron kayong learnings na natutunan, buddy, no? So, salamat nga pala sa aking mga bagong mga subscribers, aking mga followers sa Facebook. So, salamat sa inyo, ha? Hindi ko kayo maisa-isa, mga buddy. So, ayun. Salamat sa lahat ng aking mga suporta sa natatanggap ko. So, ayan. Salamat. See you in the next video, buddy. Bye-bye!